Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Shiba Inu ngayon pong April 13 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu kung saan ay mapapansin po natin dito na ang nabuong candlestick kahapon ay tumagos po siya dito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Isa po itong breakout. Kaya nagpapakita lamang po na may matinding selling pressure ngayon na nararanasan nitong si Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At check po muna natin kung ano ang latest na tweet dito sa kanilang X account. Ayan, last 20 hours, mga pagbibigay lamang po ito ng babala. Ayan, April 11. Ayan pa, yung wala po silang bagong tweet dito. Yung April 11 po nila ay ito po yung kanilang 20th edition ng SHIB Magazine kanilang nilabas. Ayan, wala po silang bagong tweet dito. Kaya balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito kay Shiba Inu. At ayan po yung kulay puti na ito na linya. Ayan po yung ating symmetrical triangle pattern dito. At kahapon ay nagkaroon siya ng breakout dito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. At nangyari po yan kasi yung ating signal naman po kasi ay bearish na bearish. At ganun din po yung ating QQE mode indicator dito ay nitong mga nakalipas na araw ay wala po siyang ipinapakitang signal. Kapag ganyan po ay ibig sabihin ay pantay po yung pwersa ng mga bulls at saka bears. Pero kahapon lamang ay ayan, meron pong nabuo na isang bearish candlestick at bearish QQE bar. At ganun din po yung ngayon, mas malaki pa yung kanyang sukat, ibig pong sabihin ay nagpapatuloy po na meron na pong isang bearish momentum. Yan, yun nga lang at bumangga po siya sa support line natin dito sa 40 digits 2426. At yan, mukhang mapipigilan niya ito kasi mukhang nagkakaroon naman po ng struggle yung kasalukuyang candlestick natin dito. Yan, mukhang nahihirapan po siyang tagusin ito. At kung pag nangyari po ito, ay mauuwi po ito sa pagko-consolidate dito sa ibabaw ng support line natin dito na 40 digits 2426. Ngayon, kung pag ito po yung binabantayan natin ngayon. Kung pag mababasag po ito, ayan, ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na major support line natin na 40 digits 1767. Kaya yan, sakaling nangyari po yan, kung pag nabasag po ito at bumagsak si Shiba Inu dito sa sunod na major support line natin dito sa ibaba, ay ayan, mas makakamura na naman po tayo dito kay Shiba Inu. Ngayon ay syempre dito, nakabili na po ako rito. Ayan, maganda po itong magandang buying opportunity na rin po rito sa 40 digits 2426 na ito. Yan. Pero syempre, kung bumagsak po siya rito ay mas maganda naman po na buying opportunity ang 40 digits 1767 dito na presyo. Ayan, ngayon ay mas malaki po yung nakaabang na buying pending buying order ko dito sa 40 digits 1767 na ito. Yan, pero kung pag hindi po niya talaga mababasag ang support line natin na ito ay mukhang dito po siya makaka-recover. Yan. At sa tingin ko ay babalik po siya dito sa itaas or sa ibabaw or babasagin niya yung resistance line natin na 40 digits 2776 at yan, papatuloy po siya sa kanyang pag-akyat. Pero sa ngayon ay binabantayan po natin ngayon ay yung ito, yung support level na ito na 40 digits 2426. Nakatutok po tayo rito kung mababasag niya ito or hindi. Yan po yung ating tinututukan dito ngayon kay Shiba Inu. Pero ayan, pagdating po sa ating pag-i-spot trading dito ay dapat nakabili na po tayo rito.
Ayan, nakabili po ako rito. Ayan, at medyo dinagdagan ko na rin po yung binili ko rito kasi mukhang hanggang dito na lamang po siya siguro at hindi na siya siguro babagsak. Mukhang dito na siya magkakaroon ng consolidation muna. Magko-consolidate muna siya rito ng ilang mga araw. Ayan, kasi mukhang parang malabo po na bumagsak siya hanggang dito sa sunod na major support line natin na 40 digits 1767. Mukhang malabo, pero maglagay pa rin po tayo ng buy pending order natin dito. Ayan, kaya maski malabo ay nakalagay pa rin po ako, nakahanda pa rin po ako na bumili sa support line na ito. Ayan, siset lang naman po natin. Ayan, yan po ang aking technical analysis update ngayon dito kay Shiba Inu. Ayan, wag po tayong yung mga iba dyan ay nagpapanik po ngayon. Nagpapanik po sila. Ayan, nababasa ko sa mga komento na ayan, bumabagsak na si Shiba Inu. Ayan, parang ito na yung katapusan para sa kanila. At ayan, ganyan po talaga kung baguhan po tayo at wala po tayong gaanong karanasan sa pagtitrade or pag-i-invest sa mga cryptocurrencies. Kaya ngayon, yung mga nagpapanik ay ayan, nagbebentahan na sila rito. Ayan, binebenta nila yung kanilang mga nabili rito sa itaas. Ayan, bumili sila rito. Ayan, kasi yung nangyayari dyan, umaangat si Shiba Inu rito. Ayan, maraming excited na mga baguhan. Ako rin, mag-i-invest ako. Ayan, bumili sila rito. Ayan, at bumili na rin sila rito sa matataas nung umaakyat na itong si Shiba Inu. Ngayon na bumabagsak na, ayan, yung mga nabili nila rito sa matataas na presyo, ayan, bumabagsak na, nagpapanik na sila. Ayan, nagbebentahan na rin sila rito. Ayan, benta ko na yung sa akin kasi baka ito ay bumaba ng husto yung kanyang value. Kaya ayan, dito na nagli-liquidate na sila ng kanilang asset dito. Kaya maling-mali po yan. Kaya ngayon, yung mga magagaling naman, yung mga smart traders, ayan, dito naman po sila bumibili. Ayan, pag bumabagsak ang market price ni Shiba Inu ay dito po sila bumibili. At kung babagsak po siya ulit dito sa mas mababang presyo, ayan, ay ito naman yung sunod. Ayan, katulad po ng ginagawa natin dito. Kapag bumabagsak ang market price ay dyan po tayo bumibili. Kapag tumataas ay dyan naman po tayo nagtitake profit. Yan. Pero yung mga baguhan, baliktad kasi. Kung pag tumataas yung market price, ay dyan po sila nagkaka-interest na bumili. Pero kung pag bumabagsak po siya, ay wala po silang interest na bumili. Kaya, ayan, baliktad po yung nangyayari. Kaya kung pag yung tumataas yung presyo nito na kung saan ay dyan po sila bumili, ngayon kung pag bumabagsak ay dyan naman po sila nagbebenta. Kaya talagang luging-lugi. Ayan, hindi ka talaga kikita kapag ganyan. At napaka-common po yan na mistake. Common mistake po yan ng mga baguhan. At dapat po nating iwasan yan. Yan. At part po talaga ng market ang talagang bumagsak. Ayan, at ganyan po talaga yung behavior or katangian ng crypto market. Bumabagsak siya at tumataas. Kaya kung pag bumabagsak ay iwasan po nating magpanik. Normal lamang po yan at wala po tayong dapat na ikatakot dyan. At saka yung kanyang pagbagsak naman ay ito ay hindi naman po gaanong matindi yung kanyang ibinagsak dito. Yan, normal lamang po yung ganito na pagbagsak. Yung nakakatakot dito ay syempre kung pag yung bumagsak siya tapos nadagdagan ng ilang zeros, yan po talaga yung nakakatakot. At mangyayari lamang yan kung meron po talagang isang matinding hindi magandang pangyayari. Siguro ay kung nagkagera or kung may nangyaring hindi talaga maganda or sobrang napakasama talagang pangyayari. Yan, sabihin natin ay or naapektuhan ang isang ekonomiya ng isang bansa. Ayan, ay ganyan lamang po siguro yan.
Pero yung ganitong pagbagsak na ayan, yung ganito yan, yung ganitong pagbagsak lamang ni Shiba Inu ay ayan, wag po nating ikatakot yan. Kasi normal lamang po yan. At yung tingin pa natin dito, dapat ang tingin natin dito ay isa itong opportunity na makabili sa discounted price. Yan, nagbibigay po ng discount itong si Shiba Inu para makabili po tayo sa murang presyo bago po siya sumabog. Ayan. Kaya isa po itong parang regalo. Yan, namimigay po siya ng regalo. Ayan, itong si Shiba Inu para makabili tayo sa murang presyo. Kasi pagkatapos po nito, ayan, at sumabog na siya. Ayan, umakyat na po siya sa mataas na presyo. Ay, ayan, wala na. Matagal po ulit. Malamang ay baka hindi na po siya babalik sa presyong ito. Ayan, mukhang hindi na niya babalikan ito. Ito na yung parang huling pagkakataon na ito yung parang huling kanyang pagkakataon para bisitahin ang presyo na ito. Or yung dito sa ibaba. Kaya nga sinabi ko kanina ay mas maganda pa kung babagsak siya rito. Ayan, pinaka best price na po yan kung pag bumagsak siya rito. Kaya sa mga baguhan lamang po rito na nagpapanik dyan, ayan, na parang ito na ang katapusan ni Shiba Inu, ay kalma lang po kayo. Ayan, konting retracement lamang po yan or correction. Makakabawi at makakabawi na rin po itong si Shiba Inu. Ayan. Ayan. Pero yung mga nagpanik dyan tapos nagbenta na ng kanilang Shiba Inu ay ayan, kung pag nabenta na ninyo ay ayan, yan ang inyong desisyon. Pero sa mga may ayan, yung mga may strong hands dyan ay yan, tuloy pa rin yung laban natin dito. Ayan, asahan po natin na sa bandang huli ay ayan, makaka-recover po itong si Shiba Inu at ayan, makukuha po natin yung ating inaasahan na ROI dito. At ayan, yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Shiba Inu. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.